yung krus na sinasabi mo, na kung yung sinasabi mo yung krus na pinagpakuan kay Kristo ay krus ng mga Romano yon. Ang mga Romano, kung magparusa ng kriminal, pinapako sa krus. Yon ang tradisyon ng paganong Romano. Kaya kung maiisip mo, kapatid, yung dalawang magnanakaw na ipinako rin kasama ni Kristo, sa krus din pinako. At lahat ng iba pang mga pinaparusahan ng kamatayan sa Imperyo Romano nung araw ay ipinapako sa krus. Yun ang dapat mong maintindihan. Kaya yung krus, huwag mong sasabihin na simbolo ng Kristyanismo. Ang diksyonaryo may sabi nun, yung gumawa ng diksyonaryo, hindi naman alagad ng Diyos yun. Ang gumawa ng diksyonaryo ay walang kaalaman masyado yun sa Biblia. Kaya masasabi ko, kapatid, yung krus na sinasabi mo, kung yung krus na yon ay yung krus na pinagpakuan kay Kristo, ano po yun? Krus ng mga Romano yun. Yun ay krus ng mga Romano. Ngayon, ang sabi naman ng Iglesia Katolika, ganito raw yung krus. Hindi ako may sabi nito Iglesia Katolika. Doon sa kanilang discourses on the Apostles' Creed, they have this to say. Brother Daniel, please read the highlighted portion of that page on the Apostles' Creed. Discourses on the Apostles' Creed by Reverend Clement Crocker, page 17. And Saint Teresa states that Satan had no power over the cross, nor over any object over which the sign of the cross has been traced. It is the Christian's strongest and most powerful weapon against Satan. Yan daw ang sabi ni Santa Teresa. Hindi ko naman alam kung sinong Teresa yan. Wala naman sa Biblia rin yan, Teresa na yan. Sa dami ng santo't santa ng mga Katoliko, kung sino-sino na yan, kasama dyan si Teresa raw. Di umano, sabi raw ni Santa Teresa, Satan had no power over the cross, nor over any object over which the sign of the cross has been traced. It is the Christian's strongest and most powerful weapon against Satan. Sabi ng pare, yun daw ang pinakamalakas na panlaban kay Satanas, yung krus. Ngayon, ang tanong ko naman, kung yung krus ang pinakamalakas na panlaban kay Satanas, bakit pag dadating sa simbahang Katoliko sa altar, nagkukurus ka? Ilan ba ang Satanas doon? Bakit pag dumaan ka, nasa sakyan ka, tatapat sa simbahan, bakit ka nagkukrus? Kung yung krus pala, sabi ng libro nyo, ay panlaban kay Satanas, bakit nyo ginagamit kay Maria? Hindi naman Satanas si Maria. Yung ginagamit mo kay Satanas, huwag mong gagamitin kay Maria. Yung palang krus panlaban kay Satanas. Pagtapos na pag natapat ka sa altar at natapat ka kay Maria, magkukurus ka. Hindi ako may sabi niya, sabi niya ng libro ng Katoliko, may sabi, yun daw krus, pinakamatibay na panlaban kay Satanas. Kung patibay na panlaban kay Satanas yung krus, bakit nyo dun ipinako si Kristo na Panginoon? Panlaban pala kay Satanas yun. Maraming tanong na pwedeng pag-isipan, kapatid. Yung mga sumasamba sa krus, maglubay kayo. Hindi kayo magiging dapat sa Diyos. Kapipilit nyo ng kapipilit sa krus. Parang ganito. Sa Pilipinas, nung araw, pagka ang kriminal papatayin ng gobyerno, pinapatay sa silya elektrika. Kung nagkataon ba na si Kristo sa Pilipinas pinatay, inupo sa silya elektrika, sasambahin mo ba ngayon yung silya elektrika? Napakalaking bobo ka naman. Pagluluhod ka sa silya elektrika dahil dito pinatay si Kristo sa silya elektrika, kaya ilagay natin ito sa altar. Yung krus ng Romano, doon pinatay si Kristo ng Imperyo Romano.